Ginoong Matubato, hindi ito parang kayo gipitin o pressure. Gusto ko lang malaman talaga kung kayo talaga nagsasabi ng totoo. Ano? Hindi ko naman kayo hinusgahan. Katunayan, kanina nasa side ng caution ako nang agad-agad sinuportahan ko yung motion na kayo isa ilalim ng proteksyon ng Senado, ng aming OSAA, yung Senate Security. Ang unang tanong ko po, sa dinabi namin ng mga sinabi niyo pinatay ninyo, mahigit 1,000 di ba sabi niyo kanina? Ilan po doon ang kilala ninyo? Na pwede naming ma-verify na talaga namatay kasi baka mamaya sinabi niyo 1,000 o kaya 10 o 100, baka naman buhay yung iba, sira na yung credibility ninyo. So, ilan po doon ang talagang kilala ninyo, yung pinapatay sa inyo at kilala ninyo? Yung kilala ko, sir, yung kilala ko, si June Barsabal. Sige po. Teka muna, si June Barsabal, paano po siya pinatay? Saan pinatay? So, hinuli namin sa island. Kailan? Yung 5Ws lang po. Para ma-verify lang namin. Hindi ko na natatandaan yung anong year, basta line of 90, 93, 94 ba? Ganyan. Paano po pinatay si... Hinuli muna namin sa Kaputian District, katapos dinala namin sa kang Mayor Duterte sa golf. Pagkahuli, pinalo niya ng golf ng pangpalo, naubos yung ngipin. Pagkatapos, at bakit po pinatay? Dinala namin sa mga aquari. Okay po, bakit po pinatay? Basta ang nalalaman ko, parang agawan lang ng lupa ni June sa mga tao niya. Kasi ito si June. Ano pong full name ni June? Barsabal ba yun? Barsabal. Anong pangalan ni June? June talaga. Hindi, ang June, junior yun eh. So may pangalan siya. Basta ganyan lang ang nalalaman ko sa... Anyway, we can verify that. Ano. Yung iba pa? Yung iba ko, yung binaril namin sa Bolton Isla, si Tikboy Villegas. Yung, kung pwede, yung tunay na pangalan, yung talagang... Villegas talaga, sir, ang Villegas. apelyido, sir. Tikboy. Tikboy. Kailan at papaano? Bakit? Saan? Suspect lang sa drugs, sir. Suspect lang sa drugs si Villegas. Kailan? 92. May mga record ba ito sa presinto? Yung mga napatay na ito? May mga record. So, mati-check namin. Pag binigyan yung mga pangalan, i-check namin kung tama o tugma doon sa inyong mga tinestify kanina. May mga record yan. Okay, kwento nyo nga ulit kung paano nyo, sabi nyo kasama kayo sa pagpatay kay Richard King o sa pagpaplano lamang? Hindi ako kasama dyan, kaya wala naman ako sa kanila. Nagpaalam naman ako umalis. Yung paghuli sa akin, yan ko lang na... Hindi, pero kinuwento nyo kanina kung paano pinatay si Richard King. Yung kasamahan ko... Paano nga siya pinatay? Binaril sa hotel, sa kainan. Doon binaril ng dalawa kong kasama si... Anong hotel po yun? Sa McDo din. Saan? McDo, kumakain. McDonald's? Oo. Kumakain. Ito kasi binasa ko, anyway, madali mag-google ngayon eh. Shot at close range. Pinatay, saan siya binaril pala? Anong parte ng katawan? Sa ulo binaril nila, sa ulo. Okay. Shot at close range, in the head, while in a gathering of his distributors inside Vital Seas building, opisina niya. So mali po yung kwento sa inyo nung inyong pagtanungan. Yun ang sinasabi ko, magte-testify kayo under oath. Dapat totoo lahat ang sinasabi ninyo dahil alam nyo, hindi ito biro-biro yung ginawa ninyo kasi pwede kayo makulong. Opo, sir. Kasi inamin nyo at kayo naman binalaan ng aming chairperson na ang inyong sasabihin dito, kayo under oath, wala naman kayong immunity. Hindi pa naman namin dinidecide kayo bibigyan ng legislative immunity. At ang legislative immunity, ang covered lang noon, na yung gagamitin nyo o yung sasabihin nyo rito ay hindi pwedeng gamitin laban sa inyo. Hindi pa naman ito yung sinasabing judicial immunity na kayo'y malilibre sa kaso at bilang isang state witness. Wala pa po tayo ron. At yun mismong mga tinestify nyo rito, liliwanagin ko uli, pwedeng gamitin laban sa inyo. Kasi kayo'y binalaan at kayo may katabing abogado
Kaya nga tinanong ko kanina kung pinapayagan sa ilalim ng ating batas na ang government lawyer umakto bilang counsel ng isang testigo na mag-i-incriminate sa kanyang sarili. Kasi dapat counsel of choice ninyo or meron pa lawyer na kikilalanin ninyo na mag-a-assist sa inyo. Ang CHR, hindi ko sigurado, hindi naman ako abogado, kung sila ba'y magkukwalify para mag-aktong abogado ninyo sa ganitong klaseng pagdinig. So, yun, uulitin ko, kailangan maingat kayo sa pagsasalaysay. Tulad yan, mali yung circumstances ng pagkakwento ninyo sa pagpatay kay Richard King. Dahil hindi naman po sa McDo siya pinatay. Siya pinatay sa loob ng kanyang opisina. So, paano namin, or ako, particularly, paano ako maniniwala ng inyong tinestify, totoo. Kasi may kasabihan din sa batas, pag kayo'y pumalpak sa isa, pwede kayong mapaghinalaan na palpak na kayo sa lahat. Kayo sasabihin. Wala, sir. Kasi kanina, unang kong tinanong, kasi nabanggit nyo yung PAOK-TF. Ako po ang dating hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Ang sabi ninyo, sa narration nyo kanina, nag-take notes nga ako, 2002, kayo'y nagtipon-tipon sa PAOK-TF at pinag-usapan niyo yung pagkapatay kay Sally Macdum, sir. na Sally isang Macdum. international terrorist. Kanina ko pa gusto mag-react kasi ang alam ko wala ng PAOK-TF noong 2002. Dahil ako'y tumakbong kandidato bilang senador noong May 2001 at ako'y nag-dim resign kasi nga nag-file ako ng Certificate of Candidacy at wala ng PAOK-TF. So yun ang isang lapse kagad na nakita ko sa inyong testimonya. Nagbibilang nga ako kumbaga sa baseball ng strike. Ngayon po, pati kay Richard King, mukhang strike 2 na po kayo. So yun po, ang akin naman pinaghuhugutan doon, alam nyo, naranasan ko rin ito. Yung ako, halos tinatawanan ko lamang yung dinaranas ni Senator De Lima kasi parang pitik lang kung ikukumpara sa pinagdaanan ko noong 2001. Alam nyo, si Ador Mawanay, kung sino-sinong humarap dito sa Senado, hindi ko po siya kilala. Pero kung makapagkwento siya, siya'y nagbabalot daw kami ng siyabong dalawa doon sa aking opisina sa office ng Chief PNP at pinibebenta ko sa kanya. At alam nyo naman po, sa bandang huli, nag-retract siya ng kanyang statement, lahat ng ginawa niya, kinain niya lahat, dahil inamin niya talagang hindi totoo. At sinabi niya, nag-hack siya ng mga di umano yung mga bank accounts ko dito at saka abroad, yun pala hindi siya marunong mag-computer. No? So, yun po yung aking pinaghugutan. Baka naman po hindi sa pinagbibintangan ko kayo, kaya gusto ko i-test yung inyong credibility kasi nga sa naranasan ko rin sa pagdinig sa Senado, may mga testigo na talagang walang alam pero napag-utusan lamang ng kung sino, nag-testify na akala mo talagang alam ng lahat. So yun po yung pinanggagalingan o pinaghuhugutan na mga tinatanong ko sa inyo. Ang sunod ko pong tanong, kilala niyo po bang personal si General De La Rosa? Tatanungin ko naman si General De La Rosa, kilala niyo bang personal itong si Mr. Edgar Matubato? Your Honor, this is the first time that I see this person.